Nagsisimula ang ating video sa isang lalaki na bigla na lang binaril nang hindi nito malaman ang dahilan. At dahil namatay ang binatang lalaki, nagluksa naman nitong kanyang mga magulang dahil sa pagkamatay ng kanilang anak. At kasabay nito bigla na lang nakita ang binatang lalaki ng ilaw sa hindi niya malamang dahilan at kasabay nito, mayroon siyang nairinig na buses na hindi niya alam kung saan nagmumula habang palakas ng palakas. Ang kanyang naririnig ay unting-unti niyang may nasisilayan na malabong figura habang tinatawag siya nito at pinapagising sa pagkakatulog nito. At ayan na nga nakita na nga niya ang isang babae na mahaba ang inga at matatalas na mga ngipin at pinagsasabihan siya nitong babaeng. Halimaw sa kanyang harapan kung maayos lang daw ba ito at sa nakita ng lalaki sa kanyang harapan na isang babaeng halimaw ay agad itong napasigaw dahil sa sobrang gulat nito sa kanyang nakita sa harapan. Dahil sa pinaggagawa ng lalaki na pagsigaw ng malakas ay agad nitong pinatukan sa ulo dahil sa pinaggagawa nitong lalaki at kasabay nito. Dahil sa pagsigaw ng malakas ng lalaki na kaparihas sa itsura ng babae, pinagsabihan siya nitong babaeng halimaw na wag na nitong ulitin na. Sumigaw muli at saktan ka na mas mahirap. Nakuha mo at kasabay. Nito inisip ng bida na ito daw ba talaga ang kanyang katawan. At dagdag pa nito nasan ako at anong lugar. Po at ang pangal pala ng ating lalaking to ay Germ. At ito ang ating bida sa kwentong ito at kasabay nito nalaman na ng bida ang katotohanan na at kaya naman inisip niya nito ang pangalan ng babaeng halimaw ay Gorza. At ang pangalan ng bida ay Germ Asya ay kapatid ni Goza, at ang bida natin ay nasa loob ng Goblin Tribe at ang mga Goblins ay nahahati sa dalawang lahi na kung saan ang mga Gobes ay pinakamahina sa mga lahi ng Goblin at ang mga Goblins at kaya naman ang mga Goblin ay ginagawa lang ng mga alipin at utusan ang mga Gobes ngayon ang tribu ay nag-aalay ng kanilang buhay para sa isang maliit na halaga sa mahiwagang kuweba na alam kung saan ang mga halimaw, mahiwagang ores at mga kayamanan na nilikha noong panahon ng mga Diyos. At ito ang mga hindi pa alam ng mga goblin sa magkapatid na si Germ at ang kanyang kapatid na babae na Greyborns, isang uri ng bogey na may mahusay na talento sa mahika. Sa kabila ng paggalang sa kanilang mga kapangyarihan sa nakaraan, sinubukan ng mga Greyborn na gamitin ang kanilang lakas upang mamuno sa iba pang mga bogey. Nabigo ang kanilang kudeta, sila ay pinagbawalan mula sa paggamit ng magik, at ang kanilang mga sining ay nawala sa oras. Ngayon, sila ang pinakamababang may basura. At nagyon makikita na lang natin ang ating bida, na humihingi ng tulong sa ibang mga nakaligtas na Gobes. At nagulat na lang ang ating bida, dahil isa daw itong bangungot sa kanilang mga Gobes sa dilim. At dagdag pa ng bida na ang salitang ito ang sitwasyong ito, ay hindi nila maaring umiiral. At dahil sa nakikita ni Goza sa ating bida, ay agad itong tinanong kung gusto daw, ba nito na tumawag ako ng manggagamot? At dahil sa pagtatanong ni Goza sa ating bida, ay agad naman siya nito na sinagot ng hindi, okay lang ako. At dagdag pa ng bida na, magiging kawalang-galang sa amin ang mga kapatid sa kanila na may walang kabuluhang bagay. At dahil sa narinig ni Goza sa ating bida, ay agad itong nagsalita at napabuntong hininga at dagdag pa ni Goza na mabuti. Ngunit mangyaring huwag sumigaw ng ganyan, kailanman bibigyan mo ako ng panic attack at dagdag pa ni Goza. Bumangon ka na, matagal ka na rito. At kailangan na nating umalis at tinanaong ng bida si Gorza na sige. Bakit at habang tinutulungan ni Gorza ang ating bida ay sinagot naman siya nito na bumangon ka na, matagal ka na rito. At kailangan na nating umalis, parang patay ka na nung tunnel na yun. Bumagsak, at dagdag pa ni Goza na salamat nagkaroon kami ng sapat na mga merito, upang iligtas ka sa unang lugar, at dahil nakatayo na ang ating bida inisip, niya naman ito may ito, upang mapanatili ang kontrol ng mga Greyborn, ang mga tagapangasiwa ay gumagamit ng isang merito para sa sistema ng paggawa. Kahit na ang isang Greyborn ay kumikita ng sapat na mga merito, mabibili lamang nila ang pinakapangunahing pinakamasamang kalidad ng mga item. At sambit ng ating bida sa kanyang sarili na nagkamali ako, hindi isang bangungot, at dagdag pa ng bida sa kanyang sarili na namatay talaga ako, para lang sa impyernong lugar na to. At dahil hindi pa rin sumusunod ang ating bida, tinanong na siya ni Goza kung ano daw ang ginagawa nito. At kaya naman pala hindi pa sumusunod ang ating bida, dahil inisip niya na alis na ako sa panaginip na ito, bubuksan ko ang aking mga mata at mawawala ang lahat. At kaya naman nagbilang na ang ating bida ng hanggang 3. At dahil tapos na ang ating bida sa pagbibilang ng hanggang 3, ay agad na nitong binuksan ang kanyang mga mata. At dahil sa pinaggagawa ng ating bida, ay naguguluhan na lang si Goza. At dahil sa walang nangyari ay agad itong napaiya at napaluhod sa lupa, dahil sa lahat daw ng to ay totoong totoo. At dahil sa nakita ni Goza, sa pinaggagawa ng ating bida ay agad itong lumapit at hinawakan ang uno ng ating bida at malumanay na nagsabi, bakit ka umiyak, anong mali may nangyari ba? At dahil sa ginawa ni Goza, sa paghawak ng sa ating ay, agad itong tinaboy at pinagsabihan ng ating bida na wag daw siya nitong hahawakan. At dahil sa ginawa ng ating bida ay napataas ng kilay si Goza at napasimangot ito. At dahil sa nanagawa ng ating bida kay Gorza ay agad naman itong humingi ng tawad. At dagdag pa ng bida, pagod lang daw siya kaya niya yun nagawa.
At nang hahawakan na ng bida ang balikan ni Goza, ay agad itong umiwas. At dahil sa ingay na at pinagagawa ng dalawa, hindi nila namalayan ang nakakita sa kanilang matandang goblin na may mahabang balbas at matalas na mga titig sa dalawa, at dagdag pa ng matandang goblin na ano daw ang ginagawa ng dalawa dito. At sa nakita ni Goza na matandang goblin sa kanilang harapan ay natakot ito. At nagsalita ang matandang goblin habang tinuturo silang dalawa at sabi pa ng matandang goblin, "Sa wakas ay huminahon ka na. Ikaw na kulay abong kawawa at dahil sa kaba at takot na nadadama." Ni Goza ay napasambit ito ng pangalan ng matandang goblin. Manggagamot na Rie at nagsalita ang matandang goblin na si Rie. "Kayong mga brats parang ang klinik ko. Dapat kitang singilin ng naayon, at dagdag pa na matandang manggagamot na gaano karaming merito ang mayroon ka." Magsasalita pa sana si Goza. Ngunit pinigilan na siya ng atong bida at nagsalita. Ang ating bida na manggagamot na Rie ay nagpakita ang ating bida ng respeto at paggalang sa matandang goblin at sambit pa ng bida na, "Hinihintay ka namin dahil gusto naming ipakita sa iyo ang aming pasasalamat. Kung wala ang iyong mahusay na kasanayan, kung wala ka, baka patay na ako." At dagdag pa ng bida na hindi ko maipahayag kung gaano ako, kapalad na mag-apply ka ng iyong mga taon ng scholarship sa isang mababang alipin tulad ko. At sa narinig na matadang goblin sa ating bida, ay hindi mo na ito nakapagsalita at bigla na lang itong ngumiti at nagsalita ng "Nakikita ko na ang mga bato ay nagbibigay ng kahulugan sa iyo." At habang nilalagay ni Goza ang mga token sa kamay ng ating bida, sambit pa ng ating bida na, "At kami ay nanatili sa likod upang ialay sa iyo itong tanda ng aming pagpapahalaga." At pagkatapos nito ay agad na kinuha ng mabilis ang token na iaabot sa matandang goblin. Sambit pa ng matandang goblin na hindi pa to sapat pero ayos na din to. At dagdag pa ng matandang goblin, "Ngayon, lumabas ka. Mayroon akong ibang bagay na dapat asikasuhin." At tumaligod na nga ang matandang goblin pero bago paman ito makaalis ay nagpahayag muna ito sa dalawa, "Hanggat may merito ka, makakabalik ka, kung hindi, huwag mong sayangin ang oras ko." At habang naglalakad ang dalawa sa loob ng kuweba, nagtanong si Goza sa ating bida kung ano iyon. Naguguluhan naman ang ating bida sa tanong ni Goza, kaya naman hindi na nagtanong si Goza ng pag-alinlangan. Ang buong gawa ng pasasalamat at pagpapasakop at dagdag pa ni Goza, na hinahalikan mo ang kanyang kulubot na matanda ngunit higit pa sa isang pari na maga. Dahil sa tanong ni Goza, ay agad naman siyang sinagot ng bida na, "Kung hindi ko ginawa ang ginawa ko, mawawala ang lahat. Gusto mong kumain ngayong linggo?" "Tama." Dahil sa sagot ng bida, ay nagsalita naman si Goza na, "Pero hindi mo ibinaba ang iyong sarili ng ganoon noon." At habang naglalakad na matiwasay ang dala sa kuweba, mayroon naman tumawag sa kanilang dalawa, at sabi pa ng nagtawag sa dalawa na, "Gagawin niya kung mahanap siya ni Jerg, sorry. Kailangan ko nang umalis." Tayong dalawa ay hindi ligtas na makita ngayon, at nang narinig ito ni Goza, nakaramdam ito ng sobrang gigil, dahil daw sa ang tanga na ibibigay ko sa kanya ang isang piraso ng isip ko. Sa kabila nito inisip ng bida na, kung makakauwi tayo ng maayos ay ligtas. "Tama, ano o? Katabi ng mga overseer ang kuweba namin. Walang paraan na magdulo sila ng gulo doon." At dahil sa narinig ng bida napasabi ito na, kung gayon ang paglalakbay ay kailangang maikli hanggat maaari. Gayon paman, kailangan nating ipagpalagay na maghahanap sila ng direkta sa mga ruta. Dagdag pa ating bida na may ibang paraan ba para makauwi. Nagsalita naman si Goza na hindi ibig kong sabihin. Naroon ang mga ipinagbabawal na kuweba. Ngunit walang sinuman ang dapat na dumaan doon ng mag-isa. At nang narinig ito ng bida, napangiti ito, at kasabay nito sinabi niya na hindi ako mag-iisa kasama ka. Dagdag pa ng bida kay Goza, "Natsaka, kapag may problema ka pa rin, laging tahakin ang mas kawili-wiling landas. Iyon ang sasabihin ng aking matandang guro." Nang narinig ito ni Goza, tinanong niya ito na may naguguluhan na ekspresyon ang dati mong guro. Alin nang narinig ito ng ating bida, binaliwala niya na lang ito, at kasabay tinuro niya sa kanilang harapan ang butas sa kuweba, at sabi ng bida, "Ituro mo na lang sa akin ang daan sa loob ng kuwebang yan." At nang nasa loob na sila ng itinura ng ating bida na butas sa loob ng kuweba, ay palingon-lingon ito sa loob ng at raramdaman niya ang nasa loob ng butas. At habang kapasok pa rin sila sa loob ng kuweba, tinanong niya si Goza, na kaya, bakit walang pinahihintulutang bumaba muli dito, dahil sa tanong ng ating bida kay Goza. Sinagot naman siya nito, na kung saan daw ang mga halimaw, ay dumating sa ganitong paraan mula sa mas mababang antas kung minsan ay kailangang maging maingat, at habang naglalakad pa rin sila insip ng bida, na gumagamit sila ng mga kristal sa mga pangunahing lugar ngunit dito ang lumot mismo, ay naglalabas ng sapat na liwanag upang makita ang kaakit-akit. Dagdag pa ng bida sa kanyang iniisip na gayon paman. Nakikita ko kung bakit hindi nila ito ginagamit sa mga kuweba kung anong amoy. At dahil miron nakita ang ating bida na malaking pinto sa loob ng kuweba, ay agad nitong tinanong kay Goza, na kung ano daw ba miron dyan. Sinabi naman sa kanya ni Goza na mga hukay ng asit. Manatili sa labas, at dahil sa narinig ng bida, tinanong niya naman ito kung nakapunta na daw ba ito sa loob. Dahil sa tanong ng bida,
ay agad naman siya nitong sinagot na siya ni Goza mamay pagyayabang. Minsan, dumating ako kasama ang isang grupo ng trabaho para magtapon ng basura sa mga hukay, at habang naglakad pa silang dalawa sa loob ng kuweba, bigla na lang napalingon si Gorza dahil meron itong naramdaman sa kanyang likuran. At nang makita ito ni Gorza ang nasa likod niya, ay bigla na lang ng laki ang mga mata nito at kinilabutan. Kaya naman pala kinilabutan si Goza sa nakita niya dahil isa pala itong patay na gobase. At naparabang may kumakain dito. At nang nakita ni Gorza ang nasa harap niya, hindi niya maiwasan na manginig at kilabutan habang tinatawag ang pangalan ng ating bida ng pautal-utal. Dahil sa nakikita ng bida ang nangyayari kay Goza at tinanatong nito kung anong problema, at si Goza naman habang papalapit ang ating bida ay nanginginig niyang itinuturo. Sa gilid ang nakita niya sa ating bida at nang nakalapit na ang ating bida kay Gorza, ay tinignan nito ang tinuturo nito nang nakita ng ating bida ang tinuturo sa kanya ni Goza, ay pati ito natakot at kinilabutan. Dahil ang halimaw ay kumakain ng mga gobase na patay. At kasabay nito nagulat na lang ang magkapatid, dahil sa pagkatapos nito, maubos ang kinakain nitong gobase ay bigla na lang itong lumihis.